Mula sa aming barangay, nagbiyahe kami ni Boy Kulot para manilulang ng igat sa paanan ng bundok. At nung hindi na kaya, nilakad na lang namin papunta ng spot. Nandito kami sa bundok. Nagpapagod na naman mga idol. Bababa kami dito. Maninilo kami ng igat. Walang labuyo. Igat naman. Pagod. Sa haba ng aming paglalakad, paglabas ko ng pamain, sablay. Ang inipon naming pamain nung gabi dahil nangilaw kami ni Boy Kulot ng tilapia. Hindi namin nagamit dahil mali ang aking nakuha. No good Kahit sablay ang nangyari, ituloy na natin to kaysa naman bumalik. Sayang ang lakad. Hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit ang manok, syempre para may matira pang pang-ulam. Eto, sinimulan ko na nga ilagay ang aming pamain sa kawil. 15 pieces lang ang aming kinabit, nakakapanghinayang as gamitin ng manok. Babawi na lang kami kinabukasan pagpandaw. Siyempre siguradong dadaling ko na ang aming tilapyang hinuli. At ayan, sinimulan na nga pala namin mga idolo ikasa ang aming mga silo para sa igat. Papadnawin na lang namin to kinabukasan. Kaya naman, tara samahan nyo kami sa aming pagkakasa at turuan nyo na lang din kami kung may nakikita kayong mga mali sa aming ginagawa. Kaya nga pala dito ang napili naming spot para pagkabitan ng aming mga silo dahil sa kwento ng aming kaibigan din, si Kuya Joe. Nakahuli daw kasi siya dito ng 10 kilong igat. Grabe, napakalaki nun mga idolo. Kaya sana meron pa talaga. Yung kahit makita lang namin nagulo-gulo yung aming tali, nahatak, naputol dahil may nakawalang huli. Okay na yun at gagalingan na lang sa susunod. Ay kainaman din naman talaga mga idolo ang spot na to. Kung inyong mapupuntahan, ang dami nyo pwedeng paglagyan. Kulang na kulang talaga ang 15 pirasong silo lang dito. Kaya naman sa pagbalik namin ay magdadagdag pa kami ng aming ikakasang silo para sa mga igat. Talagay nyo mga idolo, mga naka-experience na manguhuli ng igat. May mahuhuli kaya dito kapag nilagyan namin dito yan. Kaya na punta. Ayun, lumutang na yung pamain natin. Ito nasa gilid. Yan dito. Yung magkatabi lang mga idolo sa malalim na part na to. Dito sa gilid niya meron ding malalim na part dito. Eto. Sigurado yan, meron dyan bayawak. Alright. Come on igat. O baka salamander yung mahuli natin. Salamander, bayawak, ano pa ba yung mga pwedeng mahuli? Iguana, susong malaki. O masarap talaga dito mga idolo sa gubat. Yung mga ganitong lugar, simple man tignan pero masarap paliguan. Madaming pwedeng gawin. Talaga naman may hindi ka mauubusan ng libangan dito sa gubat sa probinsya. Depende na lang kung masipag ka maglakad. Yan. Dahil yan. Sigurado yan. Ito sa palagay niyo mga idolo, yung spot na to, medyo nakahiwalay na siya dito sa ilog pero may tubig pa rin siya. Ito malaking bato tapos medyo parang cave yung ano niya. Maganda kaya lagyan yan. Lagay mo dito, Louie, meron kaya dito? Meron dyan yan. Sige, subukan lang natin. Experience is the best teacher. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Kulang ang ano dito, no? Kulang ang benting kasa lang mga idolo kasi ang dami palang pwedeng paglagyan. So kung yung tilapia yung nakuha ko talaga, medyo madami-dami yun. Eh kasi talaga mga idolo, hindi ko talaga napansin talaga kaagad
dahil nakabalot yung ano namin, pamain. Magkapareho pa ng kumukulay. Tapos frozen pa, kinuha ko siya frozen. So akala ko putik na yan. Yun na yung tilapia, manok pala mga idolo. Hindi ko talaga nakita. My bad. Yan. Laki naman din yan, oh. Ha? Nababaw ba? Ito. Ano? Ha? Bali nakapaglagay kami doon at maglalagay din kami dito sa part na to. Malalim din to eh. Tali na lang dyan. Medyo madami pa yan. Madami pa tayong pamain. Masarap din dito mga idolo sa mga ganitong klaseng lugar ay mangilaw, night hunting na pwede mong makuha dito, hipon, suso, syempre mga biya, dalag. Yan. Meron dito yan, lalo kapag kinuryente mo. Siguraduhin lang talaga ng igat na makakahuli siya. Siguraduhin lang talaga ng igat na mahuhuli siya. At pagka hindi siya nahuli, nako, ito sa butas.